at gabay ng magulang. Nandun siya, oh. Kita niyo ba? O, di ba? Hello, Miss Maya. Hello, Ruby. Anong ginagawa mo? Wala naman. Wala po akong ginagawa. Nakatayo lang ako dito, Miss Maya. Gusto kong sabihin mo sa akin kung anong ginagawa mo sa paradiso kasama si Kaden. Ano po kasi, Miss Maya? Tinutulungan ko lang po si Sir Kaden mag-shopping. Patawa ka. Walang sense yung sinasabi mo, no? Miss Maya, kasi matagal na kasi ako nagtatrabaho sa mall. Kaya meron akong experience sa pagtulong sa asawa ng boss ko pagdating sa pagsha-shopping. Pero kung ayaw niyong maniwala sa akin, pwede niyong kausapin si Sir Kaden at siya mismo ang tanungin niyo. Mamaya i-check ko yan. Sir Kaden, si Miss Maya po. Hello, Maya. Ako to. Iniisip pa lang kita, tinawagan mo na ako. Mukhang nabasa mo ang isip ko. Kung nababasa ko ang isip mo, edi malalaman ko kung bakit ka nagpunta sa paradiso. Edi hindi na sana kita tinawagan. Gusto ko lang kasing bumili ng relo. Bumili ng relo? Lahat ng brand nasa mall ko. Ba't di ka nalang bumili rito? Pero yung brand na gusto ko nandito lang sa paradiso. Kida naman. Kung ano man yung binabalak mo, please lang, wag mo na sanang ituloy. Kung namimiss mo ako, pwede mo naman akong puntahan. Pag pumunta ako dyan, anong bibigay mo sa akin? Ibibigay ko? Sige, ikikiss kita. Kiss lang ibibigay mo? Oo, ayaw mo ba ng kiss? Bilisan mo, bumalik ka na rito kaagad bago ka pa makita ni Nathan. Ayokong magka-problema ka na naman. Sa sobrang pag-aalala mo, sinusuhulan mo na ako ng halik para lang bumalik? Bakit hindi mo ginagawa yan pag nasa bahay tayo? Sige na, Kaden. Umalis ka na dyan at bumalik dito. Okay, sige. Pagkatapos kong bumili ng relo dito, pupunta na ako dyan para kunin yung kiss ko. Hintayin mo ako dyan, ha? Sige, bye, Maya. Teka, Kaden. Ano bang sinusubukan mong gawin? Yung mga tulad ni Kaden palaging may dahilan. Wala naman siyang gagawing kalokohan. Mr. Kaden, talaga ba nagpunta kayo rito sa Paradiso Mall para lang bumili ng relo, ha? Oo, naglilibot lang ako. Ba't di na lang kayo bumili sa mall ng asawa nyo? Dito lang kasi meron ng brand na hinahanap ko. Oh. Isang malaking karangalan. Para sa amin dito sa Paradiso Mall lang, pagpunta rito ni Mr. Kaden para mag-shopping. Nagkataon na nandito yung brand ng relo na gusto kong bilhin. Kaya nagpunta ako rito. Gusto ko lang sana mag-shopping ng tahimik. Pero nakarating na pala sa'yo. Ano ka ba naman, Kaden? Walang nangyayari dito sa mall na tong hindi nakakarating sa akin. Okay na ba yung nabili mo? Mukhang mamahalin yan, Oo. Willing akong mag-invest sa kahit anong gusto ko. Basta gusto ko, kaya kong bilhin. Kung gano'n, ang swerte ko naman pala. Meron akong customer na kagaya mo. Pero hindi ako sigurado kung matutuwa si Maya at ang biyenan mo. Malamang magagalit ang mga yon pag nakita nilang pasikreto kang namimili sa mall ko. Kung ganon, pag may oras ka, mamili ka rin sa The Heaven. Malay mo, may makita ka rin na wala rito sa paradiso. Pero sa tingin ko, hindi mo rin naman mabibili ang lahat dun. Siguradong may bagay sa The Heaven na kahit gaano karami ang pera mo, hindi mo mabibili. Ano naman yun? Pag-ibig. Pati na rin pamilya. Tungkol sa pag-ibig, hindi ko naman yun kailangang bilhin. Maraming gustong magbigay sa akin nun. Pero tungkol naman sa pamilya, kung gugustuhin ko, kaya ko ring magkaroon nun. Alam mo, Kaden, nagpunta ka na rin dito sa Paradiso. Magkape na muna tayo. Sige ba? Wala naman akong ibang meeting ngayon eh. Pwede ko ba kayong picturean ng magkatabi?
Bilis ko na mo sila. Sige. Oh, ang intense. Ba't ka nandito sa mall ko? Akala ko ba inaya mo akong magkape? Hindi na ba tayo magkakape? Huwag kang umasta na parang santo. Wala nang mga reporter dito. At tingin mo ba mauuto mo ako? Alam ko naman na hindi ka nagpunta rito pamili ng relo. Eh yung pagpunta mo sa mall ni Maya. Akala mo ba hindi ko alam kung ba't ka nagpunta? Yung mall niyang The Heaven, nagbebenta ng mga piniratang merchandise galing sa mall ko. Nagpunta ako para i-clarify. Hindi ako nagpunta ron ng patago. Nagpunta lang naman ako rito para mag-shopping. Hindi ako nagtago, doon ako sa pinto dumaan. Hindi nakakatawa. Kung hindi nakakatawa, tingin mo ba may iba akong motibo? Hindi ako natatakot. Yan tulad mo, walang magagawa sa akin. Talaga ba? Eh bakit masyado kang affected sa pagpunta ko sa mall mo? Kung hindi ka natatakot, anong ginagawa mo rito? Bakit mo kine-question yung pagpunta ko? Kaden! Yang tulad mo, walang magagawa sa akin. Talaga ba? Eh bakit masyado kang affected sa pagpunta ko sa mall mo? Kung hindi ka natatakot, anong ginagawa mo rito? Bakit mo kine-question yung pagpunta ko? Kaden! Hello. Hindi ako pamilyar sa number na to. Sino to? Yung hinihintay mo. Marami akong hinihintay. Yung iba ngayong araw lang. Pero yung iba, buong buhay ko nang hinihintay. Pero depende naman yun sa dahilan at kung sinong hinihintay ko. Hindi mo na ako kailangang hintayin. Mag-usap tayong dalawa para matapos na to. Kilala na pala kita. Tama na yung kalokohan mo. Alam kong alam mo na ako yung tumawag. Bakit ba nagsasayang ka pa ng oras? Ikaw ang tumawag, kaya sabihin mo ang kailangan mo. Sinasayang mo ang oras ko eh. Nakausap ko na ang legal team ko. Yung store na nagbebenta ng mga piniratang merchandise. Wala yung kinalaman sa akin. Dahil may-ari lang naman ako ng mall. Hindi ako nagbebenta. Kung ganun, wala ka ng pakialam sa problema. Tatakbo ka na lang. At iiwan lahat ng responsibilidad. Kung wala akong pakialam, hindi ako magsasayang ng oras tawagan ka. Diyan ka naman talaga magaling, hindi ba? Mr. Vigo. Alam mo, walang kwentang mag-usap sa telepono. Buti pa magkita na lang tayo. Mag-usap tayo ng harapan. Sige. Sa totoo lang, matagal na kitang gustong makausap ng harapan. Sabihin mo, kailan at saan? Mamayang gabi, doon sa soccer field ko. Makakaalis ka na. Ayokong magsayang ng oras sa'yo. Pero sinayang mo ang oras ko. Huwag ka na ulit magpapakita rito. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Pag nagpunta ka pa ulit dito, sinisiguro ko sa'yo, hindi na magiging maganda ang pagtanggap sa'yo rito. Ano ba to? Gumastos ako para mag-shopping sa mall mo. Bakit ka ba apektado? Pero pag pumunta ka sa mall ng iba, wala ka naman pakialam. Sabing umalis ka na rito! Alis na ako! Nagpunta ako rito para sabihin sa'yo, kung gusto mo maglaro, hindi kita aatrasan. Kung maghihimasok ka sa teritoryo ni Maya, ito ang tatandaan mo. Ganon din ang gagawin ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang mahal ko. Alan, Sir,
Iwan mo na yung mga relo. Ayoko na ng mga yan. Kahit magbanta ka, hindi ako natatakot sa'yo. Oh! Saan pupunta si President? Bakit parang nagmamadali yata siya? Saan kaya siya pupunta? Kung nandito lang sana si Miss Maya, makikita niya ang tunay na kulay ni Nathan habang pinagbabantaan siya ni Sir Caden. Ruby, ito, buti pa magkape ka muna. Ano bang klaseng kape yan? Hindi ko alam yan. Ngayon ko lang nakita yung brand na yan. Ay, ano ka ba? Gusto ko lang naman na inumin mo muna tong kapeng to para naman lumamig yung ulo mo. Sa susunod kasi diretsahin mo na lang. Ba't kasi ganyan ka magsalita? Ewan ko ba kung ano yung lengguwahe mo. Bakit? Ano ba yung lengguwahe mo? Lengguwahe ng tao. Ano ka ba? Pero pantao naman yung ginagamit kong lengguwahe Talaga? Hindi bali na nga. Nga pala, gusto mo bang malaman kung paano ako naging assistant ng boss ko? Ano ka ba naman? Bilang chismosa, syempre gusto kong malaman. Malamang magandang kwento yan. Ano ba, Alan? Bilis na, sabihin mo na sa akin. Di, nagpasa ako ng application. Teka, ibig bang sabihin marami kang pinagdaan ng test? Siguro mga 10 test, 20 na test, o kaya naman 30. Ay, baka nga mas marami pa. Tama ba ako? Hindi, no? Nakuha ko yung trabaho pagka-apply ko. Ha? Ano ba yun? Yan lang yun? Yun lang yun. Ang boring naman. Akala ko pa naman, mataas ang standard si Sir Caden. Yung trabaho mo, nire-require na maging malapit ka sa kanya. Kaya imposibleng ganun lang yun. Malamang merong test na. Ruby naman, sa negosyante ako nag-apply ng trabaho. Hindi naman sa special unit eh. Hindi ko kailangang mag-dive, o kaya magsagwan, o kaya tumakbo sa minefield. Wala namang ganung test na ikamamatay ko. Totoo, walang ganun. Ikaw naman, paano ka naging assistant ni Miss Maya? Di nag-apply ako. Tapos, natanggap ka? Yun na yun? Syempre naman. Di, pareho lang pala tayo. Pasensya na, meron pang pinapagawa sa akin yung boss ko eh. Mauna na ako. Teka, ganun lang yun? Uy! Ano ba yung lalaking yun? Kainis naman. Paano ako nakatagal na kausap yung lalaking yun? 80% ng rooms bakante? Pero festival season ngayon. Ay, wala bang promotion yung marketing? Mag-isip kayo ng paraan. I-send nyo sa akin yung proposal. Yung restaurant, meron na ba kayong nagawang special menu? Maglagay kayo ng seafood at saka Japanese cuisine o kaya naman Korean. Pwede ring mag-offer tayo ng food promotion para maka-attract ng customers. Para doon naman sa rooms, asikasuhin yung mabuti yung guests. Itrato nyo silang mga VIP. Walang pwedeng magkamali, okay? Sabihin nyo sa lahat ng mga empleyado na pagbutihin pa yung service natin. Kahit isa lang yung guest natin sa hotel, kailangan pa rin natin silang itratong VIP. Nakuha mo? Paano na yung hotel?
Ano, gusto mo lumingon ako para halikan ka? Mangarap ka ng gising. Umatras ka nga. Palagi mo nilang ako iniisahan. Kung ganon, sige, ako na ang hahalik sa'yo. Ay, mauwi tayo. Kaden naman eh. Nasa opisina tayo, wala tayo sa bahay. Bitawan mo nga ako. E di umuwi na tayo. Para matuloy na natin to. Ano ka ba, Kaden? Nagtatrabaho pa ako. Tapos ang oras ng trabaho, huwag ka masyadong magpagod. Kung hindi, papayat ka at papangit. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Dahil isa akong mapagmahal na asawa at mabuti ang intensyon ko para sa'yo. Ang dami mong sinasabi. Ano, tara na ba? Hindi. Sige ka. Pinaparusahan ang makulit na bata. Uy! Uy! Kaden! Sasama na ako! Sasama na ako! Kaden! Pero bago tayo umalis, sabihin mo muna. Anong ginagawa mo kanina doon sa paradiso? Okay, sige. Pero sasabihin ko na lang sa'yo mamayang dinner. Tara, alis na tayo. Uy! Teka yung bag ko. Oh! Ako na rito. Ngayong taon, sasali po ako sa sports team. Gusto ko maging soccer player. Sige, mabuti yan. Gawin mong gusto mo. Susuportahan kita, anak. Panoorin niyo po ako. Gagalingan ko po talaga. Sige, anak. Bon, nasaan ka na ba? Nagpagawa ko ng soccer field para sa'yo. Nandito na ako. Naandyan ka na pala.